Isipin niyo, pumasok ang mga bata sa eskwelahan para mag-aral. Tapos, ang bubungad sa kanila ay malaimpyernong putukan. Ang mas nakakakilabot pa rito, nag-livestream pa sa Facebook habang niraratrat ang mga estudyante na parang naglalaro lang ng video game. 2 ang nasawi, 9 ang sugatan, at ang buong campus ng Ateneo de Zamboanga University ay nabalot ng matinding takot, iyakan at trahedya. Ang tanong, sino ba ang batang ito? Saan galing ang mga baril? Bakit may access ang isang grade 9 student sa ganitong klase ng deadly weapons? At alam niyo ba kung sino ang tatay niya? Isa pala itong commander sa isang ahensya ng gobyerno. Matindi. Panoorin. Martes ng umaga, August 18, bandang 7:40 hanggang 8:30 AM. Normal na araw lang dapat para sa mga kabataan sa Ateneo de Zamboanga University, Junior High School Campus sa Tumaga. Alam mo yung pakiramdam na maaliwalas ang umaga. Nagtatawanan ang mga estudyante sa hallway. May mga naghahanda na para sa unang klase. May mga nag-aayos pa ng gamit. At yung iba, kakarating lang galing sa biyahe. Walang kamalay-malay ang kahit na sino na sa mga oras na iyon, may bit-bit na palang kamatayan ang isang grade 9 student na papasok sa gate ng kanilang paaralan. Dahil dito, isipin nyo mga kahistoryador, paano nakalagpas sa security ang isang estudyante na may dalang hindi lang isa, kundi 2 mabibigat at totoong baril. Isang Glock 22 caliber, 40 pistol at isa pang baril na may nakakabit sa isang tinatawag na Ronnie conversion kit para magmukhang carbine o rifle. Hindi ito laruan, hindi ito airsoft, kundi tunay na mga pumuputok na bakal na kayang tumapos ng buhay sa isang iglap lang. Naglakad ang grade 9 suspect diretso papasok sa building na parang regular na estudyante lang. Nakatago ang mga armas sa kanyang bag, walang kahina-hinalang sa palabas. Pero sa loob ng isip ng batang ito, may nakalatag ng madilim na plano. Samantala, dito na nagsimulang maging bangungot ang lahat. Pag-akyat ng suspect sa 4th floor ng high school building, naglabas siya ng body camera o cellphone at nagsimulang mag-Facebook Live. Mga kahistoryador, kung napanood nyo ang mga kumalat na snippets sa social media bago ito binura ng mga otoridad, para kang nanonood ng FPS o first person shooter game tulad ng Counter-Strike o Gorebox. Kita sa kamera yung dulo ng baril habang mabagal siyang naglalakad sa madilim at tahimik na hallway. Walang kaba, walang pag-aalinlangan, diretso ang hakbang papunta sa target classroom. Pero dito pagdating niya sa tapat ng pinto ng isang classroom sa ika-4 na palapag, agad niyang itinutok ang baril sa isang guro na noon ay nakaupo sa harapang lamesa. Diretso sa muka ng teacher. Hinila ng suspect ang gatilyo. Pero alam mo ba ang nangyari? Nag-jam ang baril. Hindi pumutok ang bala sa unang kalabit. Isipin mo yung kaba ng guro at ng mga estudyanteng nakakita noon. Yung pakiramdam na isang dangkal na lang ang layo mo kay kamatayan. Tapos, nag-click lang ang mekanismo ng baril. Dahil sa aberyang iyon, nagkaroon ng ilang segundong pagkakataon para magsigawan at magtakbuhan ang mga tao sa loob. Nagsimulang magpanik ang buong klase. Nagtulakan palabas at sinubukang magtago sa kabilang kwarto. Pero ang killer hindi nagpatinag. Agad niyang kinalikot at inayos ang nag-jam na baril sa gitna ng hallway. Nang maikasaulit ang bala, lumapit siya sa katabing classroom kung saan nagtatago ang mga takot na estudyante. Kaya naman sa sumunod na pangyayari, walang tigil na nagpaputok ang suspect
sa loob ng silid-aralan. Putok dito, putok doon. Ang mga batang nakauniforme ay nagsisigawan, gumagapang sa ilalim ng mga silya at mesa at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Isang grade 10 student ang direktang tinamaan at bumagsak sa sahig. Walang laban, walang kalaban-laban ang biktima. Hindi huminto roon ang kaguluhan dahil sa sunod-sunod na putok, may mga tinamaan ng ligaw na bala, may mga nasugatan sa pagkakaipit at may 9 na katao ang nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan at trauma. Alam mo ba mga kahistoryador, ang lakas ng alingaw-ngaw ng putukan sa buong campus. Umalingaw-ngaw ang tunog ng putok hanggang sa ground floor, kaya naman nagkagulo ang buong eskwelahan. Ang mga estudyante mula sa ibang building nagtakbuhan palabas sa mga gate, nag-iiyakan, nanginginig sa takot habang sumisigaw ng may active shooter, may bumabaril sa 4th floor. Sa mga kumalat na video sa paligid ng eskwelahan, maririnig mo ang matinding kalabog ng mga pinto at ang tunog ng mga sirena habang ang mga bata ay walang sapin sa paang tumatakbo para iligtas ang sarili nila. Samantala, matapos ang pananalasa sa ika-4 na palapag, umakyat pa ang suspect papunta sa ika-5 palapag ng gusali. Dito na nagtapos ang kanyang karahasan. Pagdating sa 5th floor hallway, habang papalapit na ang mga responding police at security, itinutok ng grade 9 suspect ang baril sa kanyang sarili o ayon sa ibang mga ulat ay tumalon at tinapos ang buhay. Doon mismo, bumagsak ang walang buhay na katawan ng suspect sa tabi ng kanyang mga dalang armas. 2 buhay ang nawala sa loob lang ng ilang minuto. Ang inosenteng grade 10 student na pumasok lang para mag-aral at ang mismong grade 9 shooter. Pero dito mas lalong uminit ang ulo ng publiko dahil paghupa ng putukan, nagsimula nang lumabas ang mga nakakagimbal na detalye sa investigasyon. Pero alam nyo ba kung sino ba ang batang ito? Dito sumabog ang pinakamalaking revelasyon, mga kahistoryador. Kinumpirma mismo ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at ng Philippine National Police na ang ama pala ng bumaril ay isang opisyal ng gobyerno. Ang tatay ng suspect ay ang mismong District Commander ng Enforcement and Security Services sa Port of Zamboanga. At ang pinakamatindi, ang Glock 22 .40 caliber pistol na ginamit sa pamamaril sa loob ng eskwelahan ay opisyal na service firearm na inisyu ng Bureau of Customs. Samantala, yung isa pang baril na may conversion kit ay personal at lisensyadong baril din ng kanyang ama. Kaya naman napamura talaga ang maraming Pilipino sa balitang ito. Paano napunta sa kamay ng isang menor de edad ang baril ng gobyerno? Nasaan ang tamang pagtatago ng armas o gun safety sa kanilang tahanan? Bakit malayang nahawakan, naikasa at naipasok ng isang 14 o 15 anyos na bata ang 2 baril sa loob ng kanyang bag papuntang eskwelahan? Dahil sa insidenteng ito, agad na sinibak sa pwesto ang tatay ng shooter para sa isang masusing investigasyon kung nagkaroon ba ng gross negligence o matinding kapabayaan sa pag-iingat ng mga baril. Alam mo ba, hindi lang yan ang nagpapainit sa dugo ng mga tao ngayon. Nagkukumahog ngayon ang mga mambabatas sa Kongreso at Senado dahil sa napakalaking security lapse. Ang Ateneo de Zamboanga University ay isa sa pinaka-respetado, pinakamahigpit at pinaka-prestihiyosong universidad sa buong Mindanao. May mga gwardya sa gate, may mga protocol. Pero bakit nagawang maglakad ng isang estudyante na may bitbit na mala Armalite na porma ng baril at pistol papasok sa building nang walang sumisita? Dahil dito, lumalabas ang mapait na katotohanan. Tila naging dekorasyon na lang ba ang mga security check sa ating mga eskwelahan?
Kung sa isang sikat at pribadong eskwelahan ay nagagawang maipasok ang ganitong mga armas, paano pa kaya sa mga pampublikong paaralan na minsan ay iisa lang ang mga gwardya sa gate? Isang napakalaking sampal sa sistema ng seguridad sa bansa ang nangyaring ito. Samantala, kung susuriin natin ng mas malalim mga kahistoryador, hindi ito ang unang pagkakataon na may naganap na ganitong karahasan sa eskwelahan ngayong taon. Wala pang 2 buwan ang nakalilipas, noong June 2026, nagkaroon din na mapanganib na school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang nasawi at 5 ang nasugatan nang mamaril din ang 2 grade 9 students gamit ang Glock at .38 revolver. Kaya naman dito pumapasok ang aking personal na opinyon at analysis. May bumabalot na bang delikadong trend sa kabataang Pilipino ngayon? Bakit tila ginagaya na ng ilan sa ating mga kabataan ang kultura ng mass school shooting sa Amerika? Dati, napapanood lang natin sa balita sa ibang bansa ang mga ganitong krimen, kung saan may papasok na shooter sa eskwelahan, magla-livestream at mamamaril ng walang habas. Pero ngayon, nangyayari na ito sa atin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inutusan na niya ang PNP na magsagawa ng malalimang forensic analysis sa social media accounts, chat history at gaming history ng suspect. Tinitingnan ngayon kung naimpluwensyahan ba ito ng mga violenting online games tulad ng Gorebox, mga violent dark web forums, o may matinding personal na galit at bullying na pinagdaanan sa loob ng campus. Pero kahit ano pa man ang maging resulta ng investigasyon, walang anumang dahilan ang pwedeng magbigay ng katwiran sa pagpatay ng kapwa estudyante. Pero responsibilidad ba ito ng magulang, ng eskwelahan o ng buong lipunan? Unang-una, kung ikaw ay may-ari ng baril, lalo na kung ikaw ay alagad ng batas o opisyal ng gobyerno, napakalaking kasalanan ang iwanan ang iyong armas sa lugar na madaling maabot ng iyong mga anak. Ang batas sa responsableng paghawak ng baril ay napakalinaw. Dapat nakakandado sa gun safe, hiwalay ang bala, at walang sino mang menor de edad ang pwedeng humawak nito nang walang gabay. Ang kapabayaan sa tahanan ay direktang nagbunga ng pagkawala ng buhay ng ibang tao. Pangalawa, ang usapin ng mental health at digital influence sa kabataan. Alam mo ba, napakaraming kabataan ngayon ang nalululong sa labis na karahasan sa internet nang hindi napapansin ng kanilang mga magulang. Yung mga laro na nagtuturo kung paano humawak ng baril, paano mag-target at nagbibigay ng pekeng pakiramdam ng kapangyarihan. Kapag hinalo mo ang matinding mental distress, kawalan ng gabay at madaling access sa tunay na baril, parang naglagay ka ng mitsa sa isang dinamita na sasabog anumang oras. Kaya naman matapos ang insidente, ang mga magulang na humahangos papunta sa gate, umiiyak, nanginginig habang yakap-yakap ang kanilang mga anak na nakaligtas. Samantala, ang pamilya naman ng nasawing grade 10 student, umalis ang kanilang anak sa bahay na buhay at masigla, pero uuwi na nasa loob ng kabao. Walang salita ang makakatumbas sa sakit na nararamdaman ng mga pamilyang nawalan. Kayo, mga kahistoryador, ano ang masasabi nyo sa nakakagimbal na Ateneo de Zamboanga University shooting na ito? Sino sa tingin nyo ang dapat managot sa pagpasok ng mga baril sa loob ng campus? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!